Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel bilang suporta. Umpisahan na natin. Umupo si Yun Xiao sa kanyang upuan, natulala sa kanyang pagmuni-muni. Kung hindi dahil sa kawalan niya ng lakas, hindi niya kukunin si Jerome bilang kanyang lingkod. Bukod dito, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay nagdusa ng malaking pinsala pagkatapos gamitin ang pamamaraan na nakakalito sa kaluluwa. Sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng aking kaluluwa ay lubhang hamina pagkatapos ng aking muling pagsilang. Kung hindi ako magkakaroon ng labis na problema upang harapin ang isang alchemist lamang sa unang antas. Pagkatapos ng kanyang muling pagsilang, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay hindi kasing lakas ng isang ordinaryong first-tier alchemist. Kanina lang, gumamit lang siya ng nakakalito na mystic art para pansamantalang masindak si Jerome. Kung ang huli ay natauhan, tiyak na makikita niya na may mali, kaya kumuha siya ng isang pamamaraan ng paglilinang ng kaluluwa at ibinigay ito sa kanya. Ito ay tinatawag na hit you with a stick and then give you a bone. Kung hindi, gaano man kabasir ang isang pamamaraan ng paglilinang ng kaluluwa, ito ay hindi mabibili ng salapi, at hindi niya ito ibibigay sa isang tao ng ganoon kadali. Umupo si Yun Xiao na naka-crossleg, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit habang ang isang gintong script ay nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan. Lahat iyon ay hindi matukoy na teksto na tila mga tadpoles, kumukutitap at naglalaho ng paulit-ulit sa kanyang ulo. Gayunpaman, gaano man niya ito iniisip, hindi niya maipakita sa kanyang isipan ang kumpletong script. Matapos magising ang kanyang kaluluwa, ilang sandali na lamang bago siya naging isa sa pinakamalakas na tao sa henerasyon. Ngunit, higit pa riyan ang layunin ni Yun Xiao, gusto niyang maging isang pag-iral ng higit pa sa kanyang nakaraang buhay. Nais niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa maalamat na kaharian. Ang kanyang pinakamalaking pag-asa ngayon ay hindi nagmula sa alaala ng kanyang nakaraang buhay o sa Tyrant Body Tempering Technique, ngunit mula sa isang soul cultivation technique na natuklasan niya sa Tiandang Mountains bago siya mamatay, ang Great Expansion Divine Technique. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa pamamaraan ng paglilinang ng kaluluwa na ito, at ang mga nilalaman nito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Naniniwala siyang may kinalaman dito ang dahilan kung bakit naipanganak muli ang kanyang kaluluwa. Sa katunayan, ang tinig na umalingaw-ngaw sa kanyang isip habang binabawi niya ang alaala ng kanyang nakaraang buhay ay ang pagbabasa ng teksto ng banal na pamamaraang ito. Ang mga cultivator sa Heavenly Martial Continent ay karaniwang nahahati sa Martial Cultivator at Alchemy Cultivator. Ang una ay pangunahing nakatuon sa paglilinang ng chi habang ang isang maliit na bilang sa kanila ay nagdadalubhasa sa paglilinang ng laman, ang tinatawag na mga karaniwang mandirigma. Ang huli ay pangunahing nakatuon sa paglilinang ng kaluluwa, at sila mismo ang mga alchemist. Ang bawat isa sa tatlo ay tumutugma sa espiritu, enerhiya, at kaluluwa ng isang tao ayon sa pagkakabanggit, at kahit alin ang umabot sa tuktok, ang isang individual ay maaaring maging isang makapangyarihang figure na yumanig sa buong kontinente. Ngunit, bilang isang martial cultivator na nilinang na ang kanyang enerhiya at kaluluwa sa antas ng soberanya, alam na alam ni Yun Xiao ang kahalagahan ng complementarity sa pagitan ng tatlo. Ang lahat ng iilan sa pinakamalakas na conferred martial sovereign sa mundo ay nilinang ang dalawa sa tatlo sa tuktok na naging dahilan upang mas malakas sila kaysa sa iba pang mga buhay. Ito ay pagkatapos lamang na siya ay nakulong sa tuktok ng Nine Heavens Realm na napagtanto niya kung paano ang lakas ng kanyang laman ay humadlang sa kanya na gumawa ng higit pang mga tagumpay na nagtulak sa kanya upang makuha ang kanyang mga kamay sa Tyrant Body Tempering Technique. Tanging kapag ang katawan, chi, at kaluluwa ay umabot sa rurok ng sabay na siya makakagawa ng spurt patungo sa maalamat na Ten Worlds Realm. Ngayong mayroon na akong Great Expansion Divine Technique, tiyak na malilinang ko ang kapangyarihan ng aking kaluluwa hanggang sa rurok ng Sovereign Realm. Kaakibat ng Body Tempering Technique ng Tyrant, kapag ang tatlo ay pinagsama bilang isa, magagawa ko na isang pambihirang tagumpay sa Ten Worlds Divine Realm at naging invincible. Isang kislap ng maliwanag na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata habang siya ay tila tumitingin sa mga suso ng espasyo sa dulo ng walang hanggan na kawalan. Maaari akong gumawa ng hindi bababa sa 13 banal na karayom gamit ang piraso ng 5-color Divine Airstone na ito, na sapat na upang pukawin ang potensyal ng aking kasalukuyang katawan at pahintulutan akong tanggalin ang aking mga meridian. Siya ay tumira at nagsimulang i-circulate ang Great Expansion Divine Technique. Ang kanyang napinsalang kapangyarihan ng kaluluwa ay bumabawi sa isang nakakatakot na bilis, at hindi nagtagal ay umabot ito sa pinakamataas na antas ng isang apprentice alchemist. Kahit na medyo maikli sa antas ng isang first-tier alchemist, sapat na para sa akin na gumawa ng mga banal na karayom at gumawa ng gayuma.
Nang mailagay niya sina Hanbei at Chenzin sa isang ligtas na lugar, tinahak niya ang daan patungo sa silid ng pagsasanay. Ang silid ng pagsasanay na nilagyan ng nag-iisang dormitoryo ay itinayo ng napakatigas na bato ng brilyante, na hindi lamang mahirap sirain ng mga ordinaryong mandirigma, ngunit mayroon ding mahusay na sound insulating effect. Mula sa material na ibinigay sa kanya ni Jierong, kinuha ni Yun Xiao ang isang sangkap na tinatawag na purple gold sand, hinampas ito ng dalawang kamay upang maging powder form, at ginamit ito upang gumuhit ng hugis pentacle array sa lupa. Nang siya ay tapos na, isang kakaibang puwersa ang nagsimulang lumabas mula sa hanay. Pagkatapos noon, inilagay niya ang 5 kulay na Divine Airstone sa lupa, pagkatapos ay kinuha ang itim na espada at pinalo ito ng buong lakas. Sa isang boom, ang bato ay nabasag sa hindi mabilang na maliliit na piraso. Isang bakas ng gininto ang liwanag ang sumilay sa kanyang mga kilay bago lumabas ang isang stream ng invisible soul power, na bumabalot sa lahat ng maliliit na piraso ng bato at dinala ang mga ito sa itaas ng array. Parang hinayla ng puwersa ng hanay, ang maliliit na piraso ng batong iyon ay nagsimulang dahan-daang manginig, at ang dalas ay tumataas ng tumaas sa paglipas ng panahon. Maingat na kinokontrol ni Yun Xiao ang kanilang ritmo gamit ang kanyang soul power, na nagpapahintulot sa kanila na tumalon sa isang tiyak na paraan. Kung narito ang sinuman upang manood ng buong proseso, siya ay naiwang naguguluhan. Ibang-iba si Yun Xiao sa karaniwang mga alchemist sa kanyang pagguhit ng array, pagpino ng bato, at paggamit ng kapangyarihan ng kaluluwa, na ito ay sadyang hindi maintindihan. Ang kanyang masaganang karanasan mula sa nakaraang buhay ay nakabawi sa kanyang kawalan ng lakas. Isang bagay na maaaring gawin ng isang first-tier alchemist lamang sa lakas ng isang senior apprentice alchemist sa kanya. Ang maliliit na fragment ng banal na bato ay nagsimulang kumaluskos tulad ng pritong bean sa hanay at di nagtagal ay natunaw sa isang malapot na anyo bago nagsama-sama. Habang ang isang malaking halaga ng puting alikabok ay umaagos mula dito, ang kulay ng likido ay naging mas maliwanag at mas kapansin-pansin. Talagang isinama niya ang hakbang ng paglilinis ng direkta sa proseso ng pagpino. Kung ito ay masasaksihan ng mga taga-Alchemist Association, tiyak na mahuhulog ang kanilang mga panga sa lupa. Pakipot, si Yun Xiao ay mahinang sumigaw ng isang salita at bahagyang itinuro ang kanyang hintuturo sa walang laman na nasa harapan niya. Sa salita at kilos, ang na-extract na energy essence sa hanay ay agad na napalitan ng 13 maliliit na karayom, ang mga ibabaw nito ay sumasalamin sa makulay na liwanag na nagpaganda sa kanila. Ang 13 kumikinang na karayom ay marahang nahulog sa kanyang kamay. Gayunpaman, hindi siya nag-abala na tingnan ang mga ito, at inilagay lamang ang mga ito sa kanyang singsing. Susunod, sisimulan ko ang pag-imbento ng Gayuma na naglilinis ng utak at meridian. Kumuha siya ng higit sa 100 mga sisidlang salamin na may iba't ibang laki at taas, at inilagay ang mga ito sa isang hilera sa lupa. Pagkatapos, naglabas siya ng isang malaking bote ng isang pula, masangsang na likido mula sa kanyang storage bag at ibinuhos ito sa bawat sisidlan. Dugo iyon ng ilang demonyong hayop. Pagkatapos ng lahat ng ito, huminga ng malalim si Yun Xiao at mabilis na naglabas ng iba't ibang sangkap sa kanyang storage bag habang kumikislap ang kanyang mga mata na may maliwanag na ningning, inilagay ang mga ito sa magkahiwalay na sisidlan. Hindi nagtagal, nagsimulang lumitaw ang iba't ibang mga reaksyon sa bawat sisidlan. Ang iba't ibang mga gas ay lumitaw mula sa iba't ibang mga sisidlan, at ang likido sa loob ay kumulo na may mga makukulay na bula. Inilatag ni Yun Xiao ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, pinapanatili ang proseso ng lahat ng mga reaksyon sa ilalim ng pagbabantay ng kanyang banal na kahulugan. Siya ay patuloy na nagdaragdag ng mga sangkap sa iba't ibang mga sisidlan upang kontrahin ang marahas na reaksyon. Walang katapusan ang tunog ng mga pagsabog. Hindi makayanan ng mga marahas na reaksyon, ang mga sisidlan ay sa wakas ay natangay, na nagpapadala ng mga makukulay na agos ng likido sa hangin na parang isang fountain. Halika! Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, isang napakagandang kristal na sisidlan ang lumitaw ng wala saan at sumayaw sa himpapawid, pagkatapos ay isang kabuoang siyam na agos ng likido ang eksaktong nahulog dito. Sumunod, hinawakan niya ang sisidlan at sinimulang kalugan. Siyam na likido na may iba't ibang kulay ay mabilis na nagsama-sama upang bumuo ng isang madilim na berdeng solusyon na tahimik na umiikot sa sisidlan. Ang buong proseso ay tumagal ng halos 1 oras. Dahil sa labis na pagkonsumo ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, ang mukha at noo ni Yun Xiao ay natatakpan ng makapal na pawis, at ang kanyang buong katawan ay basang-basa rin sa pawis, na may malalaking patak na patuloy na tumutulo sa lupa. Bamantong hininga siya at nagsimulang bamantong hininga. Haha, mukhang nasa magandang kondisyon pa ako, nagtagumpay ako sa wakas.
Ang berdeng solusyon sa sisidlan ng kristal ay mukhang kalmado, ngunit naramdaman ni Yun Xiao ang isang napakalakas na puwersa na umaagos sa loob nito. Wala siyang panahon para magpahinga dahil gusto niyang malaman ang epekto ng solusyon. Mabilis niyang dinala ang isang malaking balde ng kumukulong tubig at dahan-daang ibinuhos ang madilim na berdeng likido dito. Ang hangin ay napuno ng isang malakas na kumukulo na tunog habang ang temperatura ng tubig ay tila tumaas ng daan-daang digri kaagad. Napakaraming singaw ng tubig ang tumaas mula sa balde, na naging maputlang berde ang buong silid sa isang kisap mata at natatakpan ang lahat ng mata. Ang katawan ni Yun Xiao ay nagsimulang uminit ng kaunti sa pamamagitan ng pagtayo lamang sa ambon habang ang napakalaking init ay dahan-daang pumapasok sa kanyang balat. Inilabas niya ang 5 kulay na Divine Air Needles at maingat na ipinasok sa kanyang katawan. Sa bawat pagpasok niya ng isa, nakaramdam siya ng puwersang tumutusok sa balat sa kanyang meridian. Ngunit, hindi lamang siya nakaramdam ng walang sakit, nakaramdam pa siya ng matinding ginhawa. Matapos maipasok ang lahat ng 13 karayom, diretso siyang tumalon sa kumukulong solusyon. Bilang karagdagan sa kumukulong init na sumunog sa kanyang balat, isang malakas na puwersang panggamot ang bumuhos sa kanyang katawan, patungo sa kanyang mga paa at naging sanhi ng kanyang buong katawan na maging maputlang berde sa bilis na nakikita ng mata. Siya ay nasa matinding sakit, ngunit ang kanyang mukha ay labis na nasisiyahan, dahil ang gamot ay mas mahusay kaysa sa kanyang inaasahan. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at nagsagawa ng incantation gesture gamit ang 2 kamay habang nakaupo pa rin, na bumubuo ng kakaibang contrast sa kumukulong likido sa paligid niya. Kasabay nito, ang mga dulo ng mga karayom na ipinasok sa kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng isang mahinang makulay na liwanag, na tila isang puwersa na hindi mapakali sa mga ito. Karamihan sa mga sangkap na ginamit niya sa paggawa ng Gayuma ay lubhang nakakalason, ngunit kapag pinagsama-sama, maaari silang magkaroon ng maesla na balanse at magkaroon ng kamangha-manghang epekto sa paglilinis ng utak at meridian. Ang mga taong walang alam tungkol sa race eta at mga medikal na detalye nito ay hindi kailanman maglalakas loob na gamitin ang solusyon na ito. Kahit na kinailangan niyang hatiin ito sa 10 bahagi, kung hindi, ang isang pabaya na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng balanse at patayin siya sa lugar. Ngunit, pagkatapos makuha ang 5 kulay na banal na karayom ng hangin, ganap niyang binago ang kanyang plano, dahil ang mga karayom na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng 5 elemento. Kapag ginamit ang mga ito upang pasiglahin ang mga Akya Point, hindi lamang na-absorb ni Yun Xiao ang kapangyarihan ng 5 elemento sa pamamagitan ng mga ito, ngunit ginagamit din ang mga ito upang protektahan ang kanyang mga Akya Point. Malinaw niyang naramdaman ang malamig at nakapapawing pagod na sensasyon na nagmumula sa kanyang 13 pangunahing Akya Points. Bukod dito, ang mga Akya Point na ito ay humihinga ng kusa, patuloy na humihinga at naglalabas ng primordial chi. Nang masipsip na sa kanya ang kapangyarihan ng Gayuma, lumalangoy ito sa kanyang mga pangunahing meridian, na kumalat sa kanyang katawan habang sinimulang alisin ang bare sa mga nasira at natuyong hindi nakikitang mga meridian. Habang tinitiis niya ang matinding sakit, unti-unting sumili ang isang nakakatuwang ngiti sa kanyang mukha. Habang lumalakas ang epekto ng gamot, nagsimula siyang magsagawa ng iba't ibang sil gamit ang 2 kamay, na ginagabayan ang paggalaw ng gamot sa loob ng kanyang katawan. Maraming mga meridian ang nakaumbok sa ibabaw ng kanyang balat at namilipit na parang mga ugat ng isang sinaunang puno, nakakakilabot tingnan, habang ang isang malabong berdeng aura ay tumatagos mula sa kanila. Biglang, isang baradong boom ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng kanyang katawan, at lahat ng kanyang mga meridian ay sumabog sa sandaling iyon. Ginagabayan ng kanyang selyo ng kamay, ang kapangyarihan ng gamot ay bumuhos sa kanyang mga paa at buto habang lumalangoy ito ng buong bilog, na walang harang. Nagtrabaho ito. Natuwa si Yun Xiao, ngunit sa halip na bumangon, nagsagawa pa siya ng ilang mga hand incantation gestures at itinuro ang kapangyarihan ng gamot patungo sa chakra sa kanyang dibdib. Ngayon na ang kanyang mga meridian ay walang barado at walang harang, ang susunod na hakbang ay upang buksan ang unang chakra. Karamihan sa mga tao ay nagbukas ng kanilang mga chakra mula sa itaas pababa, simula sa isa sa tuktok ng kanilang mga ulo. Si Yun Xiao, gayunpaman, ay nilalaro ng iba't ibang mga panuntunan at dumiretso sa pinakamatigas na chakra ng puso. Sa kanyang dibdib, nagsimulang magtipon ng isang masa ng madilim na berdeng ilaw, na lumakas sa paglipas ng panahon at pagkatapos ay biglang namumulaklak na parang bulaklak. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kapangyarihan na matagal nang naghihintay sa kanyang puso na chakra ay sa wakas ay inilabas. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, isang malakuryenteng kinang ang sumilay sa kanyang mga mag-aaral ng may kakaibang pose na biglang sumulpot sa kanyang isipan, na nagbigay sa kanya ng kislap ng inspirasyon.
Ang pangalawang estilo ng Tyrant Body Tempering Technique Mountain. Sa mga palad na pinagsama-sama, lumubog siya na parang bundok sa likidong panggamot sa isang iglap. Ang gayuma na kumukulo sa kanyang paligid ay tila nahugot ng kung anong puwersa at nagsimulang umikot habang ang liwanag ng chakra ng puso sa kanyang dibdib ay naging mata ng whirlpool na humihila sa mga agos ng kapangyarihan. Ha! Open na kayong lahat! Ang liwanag sa kanyang chakra sa puso ay namumulaklak, at dalawang daloy ng liwanag ang lumabas mula rito, ang isa ay pataas at ang isa ay pababa sa kanyang katawan. Sa lalong madaling panahon, sa ilalim ng epekto ng kapangyarihan ng chakra ng puso, ang kanyang solar plexus chakra, sacral chakra, throat chakra, at third eye chakra ay lumiwanag sa kani-kanilang mga kulay. Nagsimulang maaninag sa buong silid ang liwanag ng mga chakra bukod pa sa maputlang berdeng kulay ng ambon. Kung paanong sinusubukan ni Yun Xiao na i-absorb ang kapangyarihan ng potion para buksan ang huling dalawang chakras, ang lakas na kayang tiisin ng kanyang katawan ay nasa sukdulan nito. Ang 13 banal na karayom ay agad na inilabas mula sa kanyang acupoints, na nakagambala sa balanse ng kanyang buong katawan. Dahil doon, isang malaking puwersa ang sumabog sa balde sa isang iglap. Ang utak at meridian na naglilinis ng potion ay na-evaporate sa ambon sa sandali ng pagsabog, na ginawang basa ang buong training room na parang hinugasan ng tubig. Lumabas si Yun Xiao sa ambon at bumantong hininga, sayang at 5 chakra pa lang ang nabuksan ko. Kung ang kanyang mga salita ay narinig ng ibang mga baguhan na mandirigma, tiyak na papatayin siya ng kanilang mga ngipin sa selos. Maingat niyang inalis ang mga banal na karayom. Pagkatapos ng isang paggamit, sila ay kapansin-pansing mas payat. Ang epekto ng 5 kulay na Divine Air Needles na nagpapasigla sa potensyal ng katawan ay talagang kamangha-mangha. Kailangan kong humanap ng paraan para makuha ko ang iba pang 4 na pendants mula sa Lan family. Matapos mag-isip sandali, nagpalit siya ng malinis na damit at lumabas ng training room. Pagdating niya sa bulwagan, nakita niya sina Chenzin at Hanbei na papalabas ng isa pang silid. Ang kanilang mga sugat ay halos gumaling, ngunit ang namamagang mukha ni Chenzin ay hindi. Young Master yon. Sabay-sabay silang sumigaw habang kinikilig na nakatingin kay Yun Xiao, puno ng galit ang kanilang mga mata. Ang Lan Fei na iyon at ang kanyang mga alipin ay napakalayo. Ngumisi si Hanbei. Paano kanila sasaktan ng napakalakas na lason? Talaga bang naglalakas loob siyang patayin tayo ng lantaran? Naiinis din si Chenzin. Sana makabalik ako ngayon para magtipon ng 10,000 lalaki at patayin ang gang ng mga masungit na brats na ito. Ayos ka lang ba, Young Master yon? Ang lason. Noon lamang napagtanto ni Yun Xiao na ang kanyang balat ay maputlang berde. Sintomas iyon ng lakas ng potion na natitira pa sa kanyang katawan sa napakaraming dami, na unti-unting itatama ang sarili. Binigyan niya sila ng maikling paliwanag, pagkatapos marinig iyon, pareho silang natigilan at nanlamig sa kinatatayuan. Young Master yon, ang ibig mong sabihin ay sinipa mo silang lahat at ninakawan mo pa sila. Young Master yon, ibig mong sabihin na unblock mo na ang iyong mga meridian at nabuksan mo pa ang 5 chakras. Humagalpak ng tawa si Chenzin. Haha, alam ko na, paanong ang anak ni General Fei Long ay pauunan. Nang walang sabi-sabi, bigla kang naging malakas kaysa sa amin. Ang galing! Kapag kaming tatlo ay nakapagtapos at nagmana ng titulo ng maharlika ng aming mga pamilya, kami ay magtipon ng 1,000,000 lalaki para sirain ang mga brats ng Lan family. Ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Hanbei ay unti-unting nawala at nagsimula siyang mag-isip. Napakaganda na nabuksan ni Young Master yon ang kanyang mga chakra, ngunit lumaki rin ang problema. Si Chenzin, na naa-absorb sa kanyang heroic fantasy, ay nanunuya, sila ay isang grupo ng mga rascals. Dahil hindi sila kapareha ni Young Master yon ngayon, hindi na sila. Sa tingin mo ba ay may lakas sila ng loob na magpadala may manggulo sa loob ng academy? Mayroon lamang 2 martial king sa estado ng Tianshui na tumuntong sa 5 Elements Realm. Ang isa sa kanila ay ang dekano ng Jalan Academy, si Zhong Lishan, na nagsabing siya ang pinakamalakas na tao sa estado ng Tianshui. Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang batas at bawat pamilya ay may sariling mga patakaran, at ang Jalan Academy ay walang exception. Kahit na ang emperador ay dapat sumunod sa mga patakaran ng akademya sa kanyang pagbisita dito. Noong unang panahon, ang anak ng isang assistant minister ng militar ay natalo sa akademya. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, nagpadala siya ng isang eksperto sa kanyang pamilya para bugbugin ang isa pang estudyante. Kinabukasan, ang lahat ng mandirigma ng kanyang pamilya ay winasak ang kanilang cultivation base, at mula noon, isang kilalang pamilya ang ganap na nabulok at nawala sa sentrong pampulitika ng estado. Ang insidente ay nagdulot ng takot sa lahat ng makapangyarihang pamilya sa estado ng Tianshui.
Simula noon, walang nang ahas na tumakbo ng ligaw sa akademya, kahit na sila ay mga prinsipe at prinsesa. Ngunit, hindi pinagbawalan ng akademya ang mga mag-aaral na makipag-away sa isa't isa, kaya't ang isang individual ay maaari lamang umasa sa kanyang sariling kakayahan upang mapanatili ang isang foothold sa akademya. Umiling si Hanbei at sinabing, si Lan Fei ay tiyak na hindi dapat katakutin, ngunit nakalimutan mo na ba ang lalaking nasa ikatlong pwesto sa minor power chart? Biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Chen Xin at ang kanyang mukha ay naging hindi magandang tingnan. Ang Heaven and Earth Power Chart ay isang listahan ng ranking ng pinakamalakas na eksperto sa Heavenly Martial Continent na kinabibilangan ng kabuoang 100 eksperto. Ang dating pagkakatawang tao ni Yun Xiao, si Gu Feiyang, ay isang makapangyarihang eksperto na pumangatlo sa chart na ito. At ang Minor Power Chart na binanggit ni Hanbei ay isang listahan ng ranking na ginawa ng akademya, na ni-reset minsan sa isang taon sa pamamagitan ng isang kompetisyon. Ang taong kasalukuyang pumangatlo dito ay ang isa pang direktang inapo ng pamilya Lan, ang kapatid sa ama ni Lan Fei, Lan Zuan. Si Lan Zuan ay isang mag-aaral na magtatapos ngayong taon, sabi ni Hanbei na may mapait na ngiti. Siya ay napakalakas, at sinasabing nagsimulang subukang makapasok sa kaharian ng Two Forces. Bukod dito, siya ang pinuno ng Zuan Gang. Kaya, kahit magtapos siya at umalis sa akademya, susundin pa rin ng mga eksperto hanggang ang kanyang utos. Nagsimula ring mag-alala si Chen Xin. Magiging martial master siya. Kung magtatagumpay siya, makakasali siya sa Guardian of the State sa sandaling makapagtapos siya. Bagay talaga siya. Si Lan Zuan ay 18 pa lang, di ba? Tumanggaw si Hanbei na may tame time na ekspresyon. Oo, ang isang 18 taong gulang na martial master ay isang bihirang henyo kahit nasa estado ng Tianshui. Sa bilis ng kanyang pag-unlad, malaki ang posibilidad na siya ay maging deputy commander ng Guardians. Bilang isang martial master, hindi niya tayo guguluhin para sa isang maliit na bagay, hindi ba? Ang mukha ni Chen Xin ay lalong hindi magandang tingnan. Hindi naman niya siguro gagawin sa sarili niya. May ilang oras pa bago mag-break. Sana, kayanin namin hanggang sa makagraduate siya. Bahagyang umangat ang sulok ng bibig ni Yun Xiao habang nakangiti sa kanyang mga mata, makatiyak kang lalapit siya sa akin. Kahit hindi, pupuntahan ko siya. Dahil hindi ako makapaghintay na makuha ang aking mga kamay sa piraso ng 5 kulay na Divine Airstone na dala niya. Ngumisi siya sa puso niya.